guys. Pinapakain natin ng ating mga alagang manok. Entong Squad and welcome back to Entong's World Channel. So good morning again guys, and kamusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayong araw is magpapatubig tayo dito sa ating mga taniman and dito sa ating area. Kasi nga hitik na yung araw ngayon at sobrang init. So kailangan na rin nating magpatubig para naman maka-absorb ng tubig itong ating mga alagang halaman dito. And dito tayo nagpatubig kahapon sa area na to. Bale, tapos na nga tayong magpatubig dito sa mga taniman natin ng napier. And ang isusunod naman natin yan is yung sa may bandang harapan. So dito, sa taniman natin ng napier grass, medyo tuyo na talaga yung lupa. Kaya kailangan na rin natin magpatubig para hindi matuyot yung mga tanim natin dito. So check natin yung mga itinusok nating napier grass before. So ito yung update sa kanila oh. Hindi kasi natin napapatubigan kaya ganyan yung tubo, hindi ganun kaganda. Plus ito mga. Pero kahit papaano kasi ang napier grass, once na iwan mo dyan at tumubo na, kusa na yung lalaki. And mas maganda talaga pag naalagaan mo siya sa patubig. So yung iba dito is lumago na siguro before nung nandun tayo sa Manila. Yun nga lang, may mga kambing kasi tayong naka-range dito. Kaya, ayan, tignan nyo yung sample dito. May mga kagat dito sa bandang dulo ng mga napier grass natin. Ayan. So, silang may kagagawan yan. Pero, inahayaan na lang natin dahil nga summer naman. So, kumain lang sila ng kumain kung gusto nila dito. And then pa yung ating mga napier, oh. Sobrang tataas. Mga, planting materials sa itong mga to. Lalo yung mga nandun, oh. Matitigas na yung mga stocks. Ayan yung mga stocks niya, napakahaba. So maganda to pag yung tagulan, magtutusok tayo sa mga lupa na pwede nating taniman. So ang gamit nating patubig is yung Rubin. Medyo matagal-tagal na ito sa amin and maraming beses na rin natin itong nagamit. So sobrang pakinabang nito sa ating mga taniman, lalo dun sa maisan namin sa kabilang lote. Kaya mas maganda pag may mga nakaprepare kayong ganito during summer season. And may mga nakikita tayo sa online na solar pump. So nagpaplano tayo kung mayroon man tayong budget niyan. Medyo may kamahalan kasi yun. And advantage ng ganon is pag summer, yung panel ninyo pag nakatapat sa init ng araw, usayang lalakas yung pump ninyo. And minsan nilalagyan din nila ng battery yon para just in case man na sa gabi gusto niyo magpatubig, available yung inyong solar pump. So ito yung ating gasolina. Kahapon nakaubos tayo ng 3 litro. Dito lang sa area na to, mga ano yun, tumagal ng mga ilang oras lang. So ganun, yun nga lang medyo magastos talaga pag gasolina. And hindi naman ganun kalawak itong papatubigan natin. Basta maka-absorb lang ng tubig itong mga tanim natin dito, okay na. So ito i-refillan natin yung Rubin. Ayan. So dito natin sineset up yung patubig. May palaka pa o karag. Karag tawag dito sa ano eh. Karag ang tawag dito sa palakang ito, dito sa probinsya. Hindi siya makakapit. Kasi ito yung Rubin natin. Nagamit natin mga ilang years na. So high school pa ako nun, meron na tong patubig na to. Bale maraming beses na tong ginagamit. Lalo dun sa maisan nila mama. So malaking pakinabang ito. So ito yan. Meron tayo dito yung pang start na tali. So hindi yan yung original na tali niya. Napatid na. Ayan. So repilan muna natin. Saka na natin sisindihan. Kawawa naman tong si Frog Prince. Pakawalan natin. Ayan. O, diba? Saan siya? Ayan. Kaso itong mga palakang ito is may lason. Yung mga ganyang palaka, yung karag. Kailangan yan, pag yung mga aso ninyo is makukulit yung mga aso, minsan kinakain nila yan, ng tendency is nalalason sila. Pero may mga panggamot naman sila doon, minsan pinapakain nila ng asukal, brown sugar ata. Ayan.
So start na natin yung patubig natin. So yan mga tropa, naglagay na rin tayo ng hose dito. Ayan, nakakonect siya dito sa may medyo tuyot na lugar, and extend natin yan hanggang doon sa mga Madre de Agua, tapos dito sa Sitaria, tapos sa mga Mulberries, para ano naman sila, makasipsip sila ng tubig, kasi napakatagal na talagang walang ulan dito sa probinsya, kasi summer na nga, di ba? So kailangan talaga magpatubig tayo dito. Ayan, mga update dito sa ating Mulberries. Ayan, tuyot na tuyot talaga. Hindi pa natin siya natitriman. Yung isa umabot na dun sa tuktok ko. Kailangan talaga matriman natin para hindi siya masyadong tumaas. So, ayan. And dito sa kabila, ito yung ating Himalayan long. So, binend natin. Yan. Nakakuha tayo ng technique sa mga nag-aalaga nito. So binebend lang nila para mas mababa or mas madali tayong makakuha ng bunga. And ito yung mga natirang mga nodes niya. So dito tutubo yung mga panibagong sanga niya. So ayan. Ganyan lang yung pagkaka-bend natin. Gumamit tayo ng tali. Ito yung ginagamit nila pinsan pag nagbabalag sila ng mga gulay. So ito, nakuha natin tong breed nito kay Sir Joel Solis pa rin. And ang kagandahan kasi dito sa mulberry na to, sobrang tamis ng bunga. Kahit hindi siya masyadong marami kung magbunga, matamis naman. So ang per ano nito, per seedling bag is 350 before. Hindi ko na lang alam ngayon kung magkano ng benta ni Sir Joel Solis. So mahabang bunga nito. Unlike dito sa Illinois kasi, medyo maliliit, tapos maasim-asim pa. Pag yung just in case man hindi pa hinog yung bunga, maasim. So maganda dito naman sa Himalayan, kahit hindi pa masyadong hinog, is matamis at masarap na yung bunga. So pinapatubigan natin tong mulato natin dito sa may left side. Ayan. Bali, di ba nga nag-harvest tayo last time, and ito na agad yung tumubo. Ayan. So habang ina-harvestan mo siya, lalo siyang kakapal. Nagkukulang nga lang talaga tayo ng patubig dito, kaya medyo tuyo. So kailangan natin siyang patubigan para mas gumanda yung tubo niya. And pag makapal na, kukuha tayo ng mga planting materials natin dito. Saka natin nililipat doon sa likod yung mangilan-ngilan. So ito yung tinabunan natin before, nagkaroon na siya ng ugat. Ayan lang natin na ganyan. Dito wala pa, hindi pa na-attach sa lupa. So pag natabunan yan, magkakaroon din ng ugat. Yan lang ang napansin natin sa mulatto grass. Lalo siguro to pag yung naaarawan na mabuti, o hindi siya nakalagay dun sa mga kagaya nito, shaded area, mas maganda yung magiging production natin sa mga ma-harvest natin damo. Lalong lalo na dito sa mulatto na napakatibay sa init at pwede rin siya sa tag-ulan. So kagaya din siya ng Napier grass na available sa mga farmers na anytime pwede nating i-harvest. So ayan, paparamihin natin. Ayan na, dumadaloy na dito yung tubig ng ating patubig dito sa area ng ating mulatto grass. And dito sa right side niya, ayan, may mga tanim din tayong papaya dito. May papaya, mayroon dyan papaya, dun pa. So itong mga to is pure organic. Mga manure lang ng ating alagang nilalagay dito sa puno niya. Pero tignan nyo naman ang kanyang mga bunga. So nakailang harvest na rin tayo dito. Yung iba ginamit natin sa pangtinola, yung iba pinahinog natin. And ang bunga nito is nahawig sa red lady papaya. So hindi natin sure kung red lady ba ito, kasi ito ay nahingi lang ni nanay ko sa tita ko. Ayan, ang bunga niya, oh. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin ganun kalit. So katamtaman lang yung size niya. Meron pa dito. Ayan, pahinog na tong isa, oh. Pahinog na to. Kukunin natin to niyan. Ayun pa. So yan ang kagandahan ng meron kayong sariling mga tanim na prutas. Anytime pag gusto nyo kumain, may available.
So pag gusto nyo rin magtinola, may available din na bunga. Gaganda ng bunga, oh. Bilog na bilog. Meron pa dito sa kabila. Ayan. Update sa ating mga alagang bibi. Ayan, mga Muscovy natin. So last day nakita natin na ini-stud niya na tong mga hinahin or mga dumalaga. Kaya anytime pwede na tong maglay ng eggs. Muscovy natin. So ang kaganda ng Muscovy, hindi siya ganoon kasela. Unlike yung Peking duck before, grabe, napakagastos sa pagkain. So ang advantage naman ng Peking duck kasi masarap siya pag nilitsyon, kasi yung mismong karne niya malambot and marami yung fats niya. So pag ni-roast mo siya, talagang juicy. Ito naman sa mga Muscovy, hindi siya ganun kataba or hindi ganun karami yung fat content niya, pero masarap naman siya pag mga lutong kaldereta, adobo. Ayan. So depende na rin sa timpla. Lalo itong barako na to, laki rin, no? Lapad. Yung isang kulay, yung ganito yung kulay, yung itim na may puti, ang tinimbang natin is 3 kilograms. So ayan, mabibigat yung breed nito. Magandang palahi. Ito naman yung mga asola natin before. So dinrain na natin yung tubig dito, and may mga natira pa. So kailangan malinisan muna natin, saka tayo maglalagay ulit ng panibagong manure and yung soil. So 50-50, 50% soil, 50% na cow manure, cow or carabao manure, yung tuyo na. Yun ang nilalagay nating pinaka fertilizer ng azola natin, kasi nga nung last time maliliit na yung tubo ng azola rito. So ito na lang magiging source natin ng ipupula dito niyan. Ayan. Ito anytime pwede rin nating palitan yung kanyang pinaka fertilizer or manure sa loob. So habang pinapatubigan natin, dalaw tayo dito sa kulungan. At dahil nga may umiiyak na kambing, hanap ng hanap sa atin, medyo gutom na ata. Mamaya papakawalan na natin itong mga to, kasi nga nanunuwag sila pag andito tayo sa loob. So much better na ikulong muna temporary. Bigay tayo ng silage sa kanila kagabi. Yun nga lang, hindi nila naubos at kinalat lang ng manok. Ganyan talaga pag tawag dito, matagal silang hindi nakakain ng silage, naninibago na naman. So mas gusto nila yung baging-baging. Sila, oh. Ito si Tamtam, oh, laki na, oh. Estimate kilograms is 20 plus kilograms going 4 months. O si Mikmik and si Tenga. Ayan, yung mga hybrid natin. So possible napuntis na rin siguro to. Hintayin natin kung di man maglalandi ulit. Tignan natin. Ayan, mga hybrid natin kambing. So pwede rin magpa-stud kayo dito. Paniki tarlac lang. So pag native ang alaga ninyo, pwedeng 300 pesos lang ang pa-stud sa kanya. Pag malahi naman, 500 pesos. So murang-mura na yon, kasi nga kaysa bibili kayo ng mga bulugan na sobrang mahal, yung mga pure breed, kung wala pa kayong budget, pwede kayo magpa-stud dito. So dalhin niyo lang pag nag-hit yung mga alaga ninyo. Ayan sila, oh. Nakatingin silang lahat, oh. Oh. Medyo ano na rin to, nag-matured na to. Pero masungit pa din. Unlike dito sa anak niya, mabait. Ang anak niya mababait. Nalulusog sila ngayon, no? Lalaki ng katawan. Mikmik. Ay, si Tamtam. Hello. Ayan. Kailan kaya may bibili sa'yo? Ayan. I-release natin yan kasi hindi natin pwedeng panglahi yan. Dahil mag-i-inbreed tayo sa mga kapatid niya. Ayan, maganda yan, no? Lalo kung na-dehorn yan, napakaganda sana. Yun nga lang, tumubo. Yung nagamit nating unang dehorning paste. So
kung gagamit kayo, much better na yung Dr. Naylor na lang kasi proven na yon. Medyo may kamahalan nga lang pero talagang proven and tested. Tatagin din na natin yung mga manok natin. Kalos magkakamukha lahat oh. Mga may dugong Rhode Island tsaka yung Buff Orpington naghalo. Kaya bigyan natin pagkain. Bigyan natin sila rito. Pati kambing makikihalo dyan. Ayan oh. Ito naman yung dumalaga natin. Ang ganda na oh. Ganda na. Makintabi yung balahibo niya. Anak din ni tayo ngayon. Ang sinasabi natin, pag na-stud ni tam-tam yan, inbreeding. So kailangan talaga release natin yung mga napoproduce nating mga backlings. Tapos meron pa tayo dun. Ilan yung backlings natin dun? 1, 2, 3, 4. 5 backlings na mga F1. So i-release din natin yun. Sa mga gustong bumili, pwede yung paresad yan. Pero hindi pa natin binebenta kasi sa ngayon. Palalakihin muna natin. Tignan yung sample ng mga produce natin no. Cross lang sa native tong mga to, tsaka Rhode. Ito Rhode Island tong nag-cross dito sa native, pero malalaki oh. Malalaki mga bilugan ng katawan. Ito mga iba rito. Siguro ito nag-cross na rin yung tingin ko Rhode Island Red tsaka ano to, tsaka Orpington. So, parang 3-way cross ang nangyari dito. Yung na-produce natin na anak ng Rhode Island Red is na asawa nung Buff Orpington, kaya ganyan yung resulta. So, maganda yung combination. Ito yung mga to, lalaki oh. Tignan nyo yung comparison sa palad ko. Ayan, laki. Nalaki ng mga produce. Ito mga sisiw, mga dumalaga, malapit ng i-breed. Yung iba wala nasa labas kaya hindi natin mapakita. Nasa bukid yung iba, so rumuronda sila. Sampulan natin kayo ng native talaga. Native. Yan, maliliit compared dito sa mga may lahi. Ayan o. So, malayo. Ito mga bata pa itong mga to. Ay ito hindi, hinahin na to. Yan. Ito mga ano to, matanda na to. So, yung mga breeds ng Rhode Island oh, malayo sa kanya. Malaki. Ayan, laki oh. Binigyan din natin tong mga kambing natin ng darak, ng mais. Gustong-gusto nila to no. Ayan. Ito mga tropa, mas mura to mas mura to sa mga commercial pellets na for kambing. 23 pesos lang per kilo nito. Unlike yung mga brand na binibili natin before is nasa 37. Yun nga lang kasi mga kompleto na yun, kompleto na yung nutrients noon. Kaso ngayon summer season naman, so hindi tag-ulan, makakuha naman tayo ng mga damo sa likod. May legumes din, kaya pwede na itong mais na lang muna. Basta papakain nyo sa kanila yung darak ng mais, wag yung buo-buo. Kasi yung buo-buo, itatai lang nila yan. Matigas kasi yun. Sample natin ng F1 na dumalaga. Dumalaga pa lang yan. Yung combination ng Anglo at native. Bale ano to guys yung nanay niya hindi ganun katangkaran kasi nga pure native yun. Tapos ang nakaistad si Tenga. Kaya yan. Hintayin pa natin mag-mature dyan, titignan natin kung tatangkad pa siya. Tapos ito, sa tabi natin, nang nakaistad naman sa nanay nito is F1 na bower. So ganyan lang ang size niya. Pangkatay natin to sa birthday natin.
bulugan. Kailangan ma-out din natin yan. Ayan itong mga Japanese bantam natin. Ayan, mga Japanese bantam. So magaganda sila. Ito yung white. Ayan. Medium legs nga lang. May short legs tayo. Nag-iisa. Short legs. Pakita natin short legs sample. Ganyan siya kaliit guys. Napakaliit, no? Ang cute. So ito, hindi naman natin pwedeng doon katayin dahil sobrang liit ng karne. Sayang lang. For ano lang to, for the show, ganyan. Sa mga Japanese bantam show, sa mga fancy chicken show, yan, pwede itong mga ganito. Pero may mga criteria yon. So kailangan talaga pag mag-aalaga kang ganyan, kung gusto nyo talaga sumali sa mga show is yung mga quality. Dito mga sisiw, yung isang nahalong bantam maliit. So maganda pag parami natin ito kasi itong mga Muscovy is napaka tibay nila sa sakit. Every time na magkakaroon ng peste ang manok, hindi tinatamaan ng peste itong mga Muscovy ducks. So wala tayong binibigay na kahit anong vaccine, basta vitamins lang, tapos konting feeds, darak, and yung mga legumes na ibinibigay sa kanila. So yung mga chop madre de agua, azola, pwede rin yung napier na talagang pinong-pino. So ayun ang binibigay natin sa kanila. Tsaka walang problema dito, matibay itong mga Muscovy ducks. Bale ito yung nakuha dati dun sa La Union na nagkakahalaga ng 100 pesos lang yung isang sisiw. So parang week old ata yung age nila during that time. And ngayon 6 months na sila. So ready to lay eggs na tong mga to. Bale ang advice ko kay Airpad kasi siyang nag-aalaga rito, bigyan niya ng egg 1,000 or yung talagang supplement na for laying purposes. So malaking tulong din yon, napapatigas na yung itlog. Pero ang mga Muscovy, kilala yan bilang waterfowl, tapos yung mga itlog nila is matitigas. Lalo kung nakakain sila ng mga suso, yan, maganda talaga tong mga to. Ayan yung mga Muscovy natin, oh. Ayan, lapit sila. Kwak 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 kwak. Ayan mga tropa. Napakaganda ng ating Muscovy. So nai-imagine na natin mapaparami ito kasi nga matibay sila. Kaya rin naman pala tayo nagpalit ng from Peking duck to Muscovy dahil nga the main reason dyan is yung pakain. So sa Peking ducks talagang napakalalaki ng mga butchit ng mga yan. Yun ang napansin natin. Sobrang takaw nilang kumain. So non-stop. Unlike dito kasi, yan talagang kahit anong ibigay mo, tapos mas konti yung kinakain nila. And mas malalaki rin talaga ang karne nitong mga Muscovy. Sobrang lalaki. Yung Peking duck, pag hindi mo na napakain ng maganda, papayat din talaga sila. Unlike dito talagang nasa breed na nila yung pagiging malalaki. Medyo mas makunat nga lang yung karne nito, pero malasa rin. So dito naman sa kulungan din ng ating Muscovy, nandito yung mga pugad ng mga cross natin ng mga heritage chicken. So silipin natin kung may mga itlog. Ayan, may mga itlog na sila. Yung iba dito is nililimliman. Ito, wala rito. Ito, ay, meron dito. Sa kabila, meron din, may mga nangingitlog ulit. So summer kasi, malaking tulong din yung mga binibigay na pagkain like yung crack corn. So napakaganda niyan sa mga nagbi-breed ng manok. Kasi yung crack corn, napakayaman niya sa nutrients para sa ating mga lagang manok. Like din dun sa mga kambing natin, yung darak naman ng mais. Gustong-gusto din nila.
So kaya medyo magaganda yung katawan nila ngayon dahil binibigyan natin sila ng ganun. So ito mga itlog, oh. Ayan. So natural lang yan, wala tayong binibigay pa dyan na supplements. Bali meron din pala tayo dito yung bunga ng akasya na gustong gusto ng ating mga hybrid na kambing. Itong mga local breeds natin, medyo sinasanay lang muna natin sila na kumain nito. Parang pinaka-snack na rin nila ito. Kasi last time na-try din natin tong buksan, tapos medyo tinikman natin ng konti. Napakatamis pala ng bunga ng akasya. Kaya pala gustong gusto din itong mga alaga nating hybrid. Ayan, tingnan nyo. Ginagawa nilang parang mani. Pag kasi yan na nginuyan la, parang may molasses yan eh. Manamis-namis yung lasa niyan. Diba? Laki ng tiyan, oh. Busog na busog si tenga. Busog na busog. Yung mga native, try natin kung gusto rin ba nila tong bunga ng akasya. Bigyan natin. Ayan. Bigyan natin dito kung gugustuhin ba nila. Kasi medyo maselan itong mga to eh. Ayan, amoy-amoy lang. Amoy-amoy lang niya. Ayan, bali doon tayo naglagay naman kanina ng kamuting baging. Ayan, unti-unti nilang dinudot-dot dyan. Ayan, tapos ayun. Yung inuman nila may molasses. Ayan, nakakasin na rin natin itong mga kambing pang natitira dito sa likod. Pero bago natin pabalikin, pakainin muna natin dito sa pasture area. Kumakain siya ng mga tumutugong napier. Yan. Ang pansin natin sa mga kambing, gusto nila yung mga hindi masyadong magulang na napier grass. Babalik na sila sa kanilang kulungan. Malalaki na tong mga anak nyo, halos magpang-abot na sila. Ayan, dappled. Nakuha niya yung pagka-dappled ni tenga. Bisado na nila yung daanan nila eh pag umuwi. Oh. Bubuksan natin. Okay, tulak. Oh, ayan. Okay, pasok. Sok. Sabay inom ng molasses. Wow na wow. Kailangan natin siya patabay, no? Payat na ulit. Tatlo kasing pinapadede eh. Pag ganyan, pag yung uminom yung nanay, minsan natututo rin tong mga anak niya na uminom ng molasses. So kailangan talaga magkakasama sila habang lumalaki. So yan lang muna ang ating video for today, no, mga kaentong. Sa mga subscribers natin dyan, shoutout sa inyo lahat, and thank you for watching our vlogs. And kung bago ka sa ating channel, don't forget to like, share, comment, and please subscribe to Entong's World channel and hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube vlogs. So happy farming guys, see you next time, peace.